Tungkol sa ano to, sa kanin, ano? Alangan, oo. Alam mo naman, rice is life. Importanteng mapag-usapan natin to. Binubuhay po kasi ngayon mga kapuso yung panukala na magkaroon tayo ng batas para obligahin yung mga restaurants at karinderya, iba pang kainan na establishmento para magsilbi sila o mag-serve ng half cup of rice by Erica. Ito Weng, dati ng panukalang batas sa Senado, nung ang ating presidente ngayon ay senador pa. Siya yung may akda mismo nun. nagakda niyan. At si sa ilalim Pangulong niyang Bongbong Marcos. panukala na yan, ang tawag po doon ay Anti-Rice Wastage Act. Yan yung panukala niya noon. Ang parusa sa ilalim niya, Joel, sa mga establishmento na hindi magsisilbi o tatanggi na mag-serve ng half cup ng kanin, 20,000 hanggang 100,000 pesos. Wow. Mabigat hindi ba? Ano? Oo. Ayon po kasi sa PhilRice at saka sa Department of Agriculture, malaki yung volume na nasasayang natin na kanin kada araw ng mga Pilipino. Ang bawat Pinoy, ang nasasayang pala natin ay mahigit isang kutsara kada araw. Kung sabi mo, liit naman, kada Pinoy naman yan. Pero pag tinignan mo sa pangkalahatan, pag pinagsama-sama, katumbas daw po yan ng 255,000 metric tons o mahigit 5 milyong sako ng bigas kada taon. at ang pwedeng pakainin about 2.75 million Filipinos. At ang halaga, bilyones. Diyos So ko. hindi biro, wag nating maliitin. Ngayon, napapanood na siguro talaga na magkaroon tayo ng ganitong klase ng patakaran o panuntunan o batas kung kinakailangan. Meron daw mga ordinansa. Kaso pag ordinansa, lokal, hindi ba? So magandang maging pangkalahatan, pang nationwide na siya o pang bansa ng patakaran ng gobyerno. Maghigpit tayo, bakit? Ay kinakapos tayo sa supply Tayo po ay nag-oobliga sa gobyerno. Gawa kayo ng hakbang para mapamura ang presyo ng bigas, di ba Joel? Tayo sa parte natin ng mga mamamayan, anong ginagawa natin? Nag-aaksaya pa rin tayo ng bigas samantalang kapos ang resources natin at mahina ang produksyon. Alam mo nung araw, Weng, parating pinapaalala sa akin ng tatay ko. Ang bawat butil na sinayang mo ay pawis ng magsasaka na tumulo habang inaanin niya yung tinanim niyang palay. Totoo. No? Para may makakain kang kanin. Kaya yung pinggan namin nung araw, talagang, Weng, sa totoo lang, kung masarap ang ulam, dinidilaan ko pa yung sorry pasensya na po kayo, pero yung pinggan Hindi talaga, ako naniniwala doon. wala ka talagang Sayang. ititira doon. Kasi Oo. pagka nakita ng tatay ko na merong nasayang na isang butil dyan, tumapon o kaya napunta doon sa tagiliran ng pinggan mo, babatukan kami. Talaga? Oo. So, sinasabi natin, siguro yung mga bata ngayon, parang hindi na sila natuturuan na magsinop Yung bang kumain ng masinop. Pero sa totoo lang, ang pinakamainam na problema sa ngayon yung presyo ng bigas. Totoo yan. Diba? Yung presyo ng bigas. Sa totoo lang, yung mga kababayan natin may hirap wala na namang titipirin yun Wala na namang aaksayahin yun. Talagang kulang pa. Totoo naman yon. Oo. So, Pero yun ang trabahuin. hindi natin maisasantabi yung katotohanan na ganito karami, kalaki yung volume na nasasayang na kanin kada taon. Yun nga. Still, sabi ko nga, itong panukalang batas na ito, kung muling i-file, Joel, ang pinaparusahan lang nito, Restaurant yung mga establishmento. Oo, yun nga lang Paano po yung order ng order at takaw lang tingin, pero pag nandiyan na, uuwi sila, ang daming masasayang na kanin o pagkain. Yung hindi mo Kahit na pa sa mababantayan restaurant. yung bahay O kahit pa sa restaurant. ng mga Pilipino. So kung magpaparusa ka doon sa tumatanggi mag-serve ng half cup of rice, dapat yung takaw tingin at hindi niya kayang ubusin, dapat may parusa din. Yun. Oo, Diba? pwede. Para lahat tayo, matuto tayo magsinop. Kumbaga, holistic approach ang gawin natin sa problemang ito. Mas malawig yun natin pag-usapan yan, mga kapuso. Si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Joel Rizabel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Himpapawid Palatuntunang. Sa Double B! Sa linya natin, Weng, ang Philippine Rice Research Institute at Development Communication Division, makakapuso si Dr. Hazel Antonio Beltran. Dr. Beltran, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Joel Zueng. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Initially, ma'am, ano ang reaction po ng PRRI, no? Philippine Rice Research Institute dito po PhilRice sa po. ano po? PhilRice po. PhilRice, tama. Nalilito lang po ako yung Food Nutrition Research FNRI, no? Parang Yes pero nasa po. ilalim kayo ng DOST, no, ma'am? DA po. DA. Okay, I'm sorry. DA, Department of Agriculture. Puro kapalpakan yata yung mga binabanggit ko. Anyway, Dr. Beltran, ma'am, ano initial reaction po ng PhilRice dito po sa kagustuhan daw ng DA na isulong ulit ito pong half cup rice na batas?
Actually po, ang PhilRice po bilang parte po ng DA, talaga pong in consultation sa amin itong batas na ito. And kami po talaga yung pangunahin din na nagsusulong ng batas na half cup para po talaga maturuan na maging responsible yung mga tao at para po matulungan din talaga sila na maging responsible. Kasi marami din po talaga tayong kababayan na ayaw naman magsayang. Kaya lang dahil po hindi talaga sila maka-order ng in half portion, napipilitan din po silang sayangin tulad po yung mga kababayan natin may diabetes. So, yun po, hindi na nila talaga pwedeng ubusin yung 1 cup. Ulitin natin, half ma'am, na yun, sana ha? talaga. Responsible. 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 Yes. Oo. Ibig sabihin, kain ka lang, kuha ka lang ng sapat sa'yo. Oo. Kahit yung sa bahay, di Opo, ba? lang kaya ubusin. Wala naman kasi Doktora Hazel and Joel na nagbabawal sa atin na mag-second serving kung kulang yung una nating kinuha. Di ba? Pero tama, huwag mo tama. punuin yung pinggan mo ng yung pala, in the end, hindi mo kayang mauubos. ubusin. Di ba? Actually, ito Tama napansin ko lang, Weng, na sa mga fast food, lalo sa mga drive-thru. Pagka Totoo. umorder ka, di ba? Halimbawa, one piece chicken, mga Oo. ganyan. May kanin. May kanin na yun na nakabalot sa supot, tapos yun, talagang parang siniksik. Oo. Siniksik yung Dinikdik yung sa tasa, Pero sa cup. kadalasan, yung ibang mga tao, hindi na kumakain ng kanin eh. Oo, Ang papak na kinakain lang na ng chicken. Chicken na Oo. lang eh. So sayang din yun, di ba? So dapat yun, pag hindi nyo kauubusin, sabihin nyo na lang, huwag nyo nang lagyan ng kanin. Di ba, Doc? Yes po, tama po yun. Okay. Pwede naman po, lalo na din po yung mga plated meals, yun din po yung marami talagang nasasayang, di po ba yung mga handaan, yung mga events, na plated meals, tas ang dami nung rice, tas ang dami din po nung ulam. Ang una po kasi tinitira doon lagi yung kanin, tas nung ulam yung hindi nga din po nauubos yung mga ulam eh. Pero yun po sana yung gusto natin na mabawasan. Kasi yung pong household wastage natin na isang kutsarang kanin or 6 grams ng bigas, malaki na din po yun. Pero mas marami pa po talaga yung wastage sa restaurants at food establishments. Eh, Ma'am, Yan, ito, totoo yan. yung issue ng half cup ng kanin na tumatangging mag-serve, so nasusobrahan ng natitira sa pinggan, hindi ba, Doc? Paano po yung issue ng Yes, only rice? Sa only rice naman po, ang hinihiling lang po talaga namin, kasi hindi po namin talaga sila pwedeng bawalan na mag-unrice. Dahil strategy po nila yun marketing Yes. strategy. Opo. Now, ang hinihiling lang po talaga namin, kasi di po ba, may batas sila na kapag hindi mo inubos yung kinuha mo, dapat may fine. So, yun lang po yung hinihiling namin na sana po maging strict sila sa pag-implement ng fines na yun para po yung mga tao, madala naman po sila o hindi na nila ulitin na humingi pa tapos hindi nila uubusin. Ganun din po yung mga eat all you can sana na maging strict sila or stringent sa application ng fine. Yun, yung mga buffet. Yung buffet. Smorgasbord, kung Meron- tawagin. Noong panahon Oldies natin yung Weng, yung smorgasbord. Ngayon, buffet na tawag. Oldies na oldies. Hindi, pero sa mga buffet, pinagbabawal nila, di ba, yung leftover. Tama. Pagka May may penalty. penalty ka ba, magbabayad ka. No? Oh, pero gram meron na yata rin mga yun. paghihigpit na dun sa aspetong yon. Ang, syempre, ang gusto nating mabawasan yung food wastage dun sa mga bahay. Kasi itong tinatarget lang, Weng, nabanggit mo. Establishmento. Establishmento lang eh. Pero paano yung pagbabantay sa mga bahay, yung pag-aksaya doon? Hindi mo naman pwedeng pasukin yun para Kaya nga. sabihan. So, pero ito, ma'am, dito sa initial endeavor natin na targetin po yung mga establishments, gaano kalaki mababawas doon sa sinasabi ninyong tinatayang about, ilan yun, Weng? 255,000 metric tons. Ilan ang mababawas doon, ma'am, kung ito'y maipapatupad, itong batas na ito? Itong panukala Yun po ito? kasing wastage natin sa bahay, noon pong huling data natin yung 2009 na ginamit natin, ay 340,000 metric tons. Pero nung pong latest data ng FNRI or DOST FNRI ay nung 2019 naging 6 grams na lang, 6.4 po. So nabawasan na yon. So yun yung 255,000 household wastage pa lang po yun. So wala po kasi kaming data na sa restaurants. Kaya So po, household hindi yung gusto wastage natin pala ito. gawin. Ma'am, saan Yes, niyo ina-attribute, ma'am? Kung bakit from 340,000 metric tons naging 255 na lang ngayon sa mga household lang pala ito, Weng, no? Hindi pa kasama yung Yes, mga oo. restaurants, no? So, anong attribution ba't nabawasan, ma'am? Siyempre po gusto namin isipin na nakatulong po tayo sa Department of Agriculture and lahat po yung mga partners natin sa pagpapalagana po ng pagiging responsible. Kasi alam niyo po, ang data po ng FNRI 2009 hanggang 2019 po yung kinumpare natin. Nag-start po kasi yung National Rice Awareness Month noong 2004.
So tapos mula po noon, tuloy-tuloy na po tayo sa paghihikayat na wag mag-aksaya, kumain ng brown rice, kumain ng kanin na hinaluan ng rice mix, and magpasalamat or suportahan ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto nila. So yung pong mga mensahe na yon, palagay po namin nakatulong din po para mabawasan. Plus, alam niyo po, nakipagtulungan din tayo sa DepEd na ilagay po sa mga curriculum or mga books ng mga bata yung tungkol sa responsible consumption para po hindi sila maging takomata. Kasi po ba, kailangan maituro na habang bata pa para paglaki nila na-inculcate na sa kanila yung value ng hindi pagsasaya. Medyo nalilito lang ako, Weng, no? Kasi itong datos na na inilabas ng PhilRice, din datos na inaaksaya sa kabahayan. Yes. Pero yung target nung panukala ngayon, Ba't mga wala? establishment, di ba? Bakit ma'am nga, doon sa mga bahay meron tayong datos, establishment na easier to monitor? Ba't hindi? Bakit wala tayo? Ba't wala? Ginamit lang po kasi talaga namin yung data ng DOST FNRI at ang data lang po nila household. Oo. Tapos nung nag-request po kami kung pwede tayo sa food establishments, separate daw po kasi talaga yun kaya hindi nila maisama. So ngayon po, yung pong panukala namin ay magkaroon po ng executive order sa lahat ng government agencies ng HAFCA para po makapag-baseline kami before yung implementation. Tapos pag na-implement siya, para po maging basis natin kung ano yung ma-achieve natin after nung panukala na yun. And then later on, kaya po tayo papanukala, nakasama na po yung mga private sector or yung mga food establishment. Kasi para mas maganda kung pangkalahatan na ang ating datos bago tayo magtulak ng panukalang batas at maging batas ito. Para alam natin Hindi kung po ba? sino Oo. tatargetin natin. Tsaka di ba? para alam ng mga mambabatas kung ano yung tinatrabaho po nila, Dr. Hazel. Yes po, tama po yun. Unfortunately, wala po kasi kaming data. Kaya po dito sana kami magsisimula na kuhanin. And with the government, with data po sa mga government offices, yun po yung gagamitin natin na basic para po sa pangkalahatan. Ang sinasabi ninyo, Dr. Hazel, kung tatargetin natin yung mga restaurant, baka maapektuhan natin yung isipan ng mga tao sa bahay na may ganitong klase ng batas at baka pumasok sa isipan nila na kinakailangan natin magtipid. Tama ho ba yun, ma'am? Kasama niya din po yun. Tapos tuloy-tuloy pa rin po talaga tayo magkakampanya, makikipartner sa iba't ibang gobyerno, mga sangay ng gobyerno para po maipromote natin yung tulad po ng DepEd at mga kung ano pa pong mga sangay. Medyo mahaba-haba po ang takbo pag panukalang batas kung idadaan sa Kongreso ito. Yes. Pero ano po ang target na gawin para mas mapabilis po yung implementation ng responsible program ng gobyerno? EO ba ngayon po, sapat dahil na po? Executive order ni Presidente, okay na ba yon? Yun po yung suggestion last year na magkaroon na lang po ng EO. So ngayon po, yun po yung tinry namin sa tulong din po ng Private Sector Advisory Council President Bongbong Marcos. So nilapit po namin yung executive order. Tapos yung pong medyo parang yung discussion po, napunta siya na gawin muna siya sa government offices para makakuha tayo ng data kung ano yung magiging effect niya. Tapos kapag nakita natin na solid yung or significant yung maging impact niya sa wastage sa food establishments. And then that's the time that we can use it para po magawa na natin talaga yung national bill. Sapat sige. kaya yun na sukatan kung government offices lang. But anyway, we will leave it to you, Doc, kasi kayo yung mga eksperto Kayo dyan. eksperto dyan, sige. Babalikan namin kayo, Doc, pag nandyan na yung mga pag-aaral na ito. Yung mga bagong datos, ma'am. Yes. Magkakasama tayo sa kampanya ng Responsible program ng gobyerno, Doc. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Mag-ingat po. kayo, ma'am. Thank you, Doc. Salamat po. Thank you po. Good morning. Good morning. Dr. Hazel Antonio Beltran ng PhilRice, mga kapuso. Nasa linya